Ito, hindi nila masabi saan galing yung bigas eh. Ayun lang. Diba? Saan nila binili? Well, magkano pagkakabili? Well, ako doon sa punto ng subsidize. Sa subsidize natin, magsasaka na magsasakang Pilipino. Magsasaka. Kagaya ng ginagawa ng Vietnam, ng Thailand, umunlad sila dahil hindi nila hindi yung bigas ang sinubsidize nila, kundi yung farmer. Yung magsasaka tinulungan. Yun ang tinulungan nila. Yes. Yun ang sustainable. Yun ang tatagal. Ito kasi, Jen, parang band-aid lang ito. Tama. Parang gusto mo lang ipakita, oy, tinupad ko yung pangako ko. Pero hanggang kailan yan? 20 piso kada kilo ng bigas. Yung 20 pesos. Yes. 20 pesos. Kasi ito po ay sinabi at parang pangako eh, ha? Gagawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas pag ako nang naging presidente. Doon ang kampanya pa lang. Yan. Siya po ay nanalo at ito ang isa sa inabangan ng mga mamamayan. Kasi kung talaga namang, alam mo yung 20 pesos na bigas, hindi naman imposibleng gawin yan. Kung una, wala kang ibang pagtutuunan ng pansin. Ibig sabihin, ang gobyerno mo ay focus. Ganun. Ibig sabihin, buo kayo. Kasi kapag ka naglagda ka ng polisiya, mabilis na maaprobahan. Humingi ka ng pondo, mabilis na ma-release. Kaya lang, ang hindi natin maintindihan, 3 taon, mahigit 3 taon na lumipas. Midterm, tsaka pa lang nila ito maisa sa katuparan at sa paraan na hindi ito talaga yun engine eh. Ayun na nga. Kasi ito subsidize eh. Kahit na sinong presidente, kayang gawin to. Kaya naman talaga. Pero sa subsidize Pero ang sabi ho nila, may pahayag ang Malacanang tungkol dito. Ang sabi nila ay kaya daw ngayon lang yan nangyari, sabi ni Claire Castro. Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya. Or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po na kinakaya po natin. Hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At kumbagay sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taong bayan? Tama naman. Diba? Isa sa katuparan naman. Ako naniniwala ng Nelson, Kaya nga, ang Pangulong Bongbong ay ginamit itong campaign strategy o campaign promise kasi alam niyang epektibo. Diba? At inasahan. Again, inasahan po ito ng taong bayan. At ngayon ay inulit. At ibig sabihin sinasabi, hindi, ito na, ginagawa ko na. Yun. Eto po. Ngayon lang nagka-budget. Kasi lagi naman may budget ng gobyerno, di ba? Ngayon lang po napag-aralang mabuti. 3 taong pinag-aralan. Sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Bakit ka nangako kung hindi pa pala naman pa? Hindi ba? Alam mo, usaping ito, habang umiiwas at lumulusot ka, nakukumunoy lalo, Nelson eh. Ay naman, Alam niyo po, magpakatotoo lang kayo sa isong ito. Maintindihan kayo ng tao. Hindi po mahirap makaintindihan taong bayan. Sapagkat alam naman talaga natin, tayong mga Pilipino sa 1 milyon o 100 milyon mahigit na Pilipino, sino ba hindi nakakaalam na mula sa bigas, magiging palay ito, at ito po'y galing sa mga magsasaka natin. Mula sa palay, magiging bigas. Yan. Mula sa palay, magiging bigas. At ang mga magsasaka natin, talagang sila po nagkakandahirap sa pagkakaroon natin at sa pagkasaka ng bigas. Ngayon, ipinaliwanag ba nila dyan kung paano nila in-acquire yung bigas at paano ito naging 20 pesos? Sinabi ba nila na kaya po yan naging 20 pesos kasi tinulungan namin yung mga magsasaka. Yung mga farmer na mahirap, tinulungan po namin. Yun ba? Alam mo, dapat ganun ang ginawa nila. Dapat, yun yung inaasahan natin, di ba? Kasi pagka puro subsidize, hindi yun sustainable. Saka nakakita ng sustainable na paluwal ka ng paluwal, Jen. Ang totoo, Nelson, ang subsidy, hindi naman tayong bansa natin ang gumagawa. Ang Vietnam, di ba? Ang magsasakay subsidized ng gobyerno. Pero, ang ibang mga bansa. Pero ang pera, napupunta saan? Doon sa mga magsasaka. Sa magsasaka ang buhos ng pondo. Hindi doon sa mga trader, di ba? Yun po.
Kasi wala namang, ayaw ko ba, bakit ba ayaw kasing aminin na dapat tulungan ng mag-asaka? Eh dapat naman talagang tulungan ng mag-asaka. Ngayon, kung sasabihin niyo po, alam niyo po, ang tulong natin sa mag-asaka, abunado po tayo dyan, ha? Oo. Tayo po ay nagsasubsidize para po umunlad at dumami po ang saka. Anong masama doon? May masama ba doon, Nelson? Wala. Dapat nga trabaho yun eh. Ay, bakit nga? Kasi parang ayaw gawin, ayaw aminin na gano'n ang sistema. Di ba? At siguro, Jen, meron naman yatang pahayag dyan ng Malacanang mismo, no? Ganun ba? Oo. Ay, di, pakinggan natin. Pakinggan nga natin. Kasi nagiging usapan ngayon dito, Nelson, ha? Para bagang may nabudol sa ganito, mabubudol na naman tayo, etc. Masakit sa kalooban, eh. Di ba? Yun lang salitang budol. Oy, nabudol ako. Sakit nun, ha? Pero kasi sinabi, oy, mambubudol ka, masakit din yun, ha? Yung mabintangan ikaw ay nabudol, masakit yun. Pero nabintangan din na ikaw ay nambubudol, masakit din po yun. Ayun muna siguro yung pakinggan natin. Sige. May nagsabi kasi na yan daw hong 20 pesos per kilo na bigas. Tinupad nyo nga, pero budol lang yan, budol. Sino ba nagsabi niyan? Pakinggan po natin. Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya. Or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. Tayo. At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay. Direk, unahin natin yung nauna nagsabi. Ang totoo nagsabi yung si BP Inday Sara. Ayun. Ay, lilid ko na, baka kasi magkamali. Hindi hinahanap eh. Ayan. Unahin natin yung statement ni BP Inday Sara. Graphics lang ba yun? Sige, ipakita natin. Ang statement. Ayun, Nelson. Ito sabi niya, meron akong pagdududa na magbebenta sila. Ay. Medyo naman ako. Baka magalit si BP. Sabi, hindi mo meron boses yan. akong pagdududa, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas, pero hindi pang tao. Pang hayop. Naku po, masakit namang ano yan, ha? Pag sinabi natin na 20 pesos per kilo ng bigas, yung pwedeng kainin ng tao, hindi mga baboy, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Ayun. So yung sabi ni BP Inday, yung 20 pesos, baka pakain sa baboy. Kung ito, Jen, ha, yung ang siguro tinutukoy niya rito, kung talagang bigas na bibilhin mo. Yung cost ng bigas. Kung yung 20 pesos na 20 pesos, yun ang halaga. Kasi puro broken yun eh. Kung hindi mo kasi isa-subsidize yan, kasi ito hindi naman talaga 20 pesos yung bili nila, di ba? Totoo. 40 o mahigit pa eh. Ibibenta lang ng 20. Yan. Kaya yun ang binabanggit dito. Eto pa. Promise na naman yan para sa mga tao, para sa eleksyon. Alyansa kuno na iniiwan naman din sila ng dalaw nilang kandidato. O nga, no? Walang direksyon yung kanilang alyansa. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Magdududa ka, bakit sa Visayas lang? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol? Baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Ayun. Kaya nasabi ko ng Vice President. At ano naman ang sagot? Kasi sinagot agad yan, ni Yusek Claire Castro. Ito pong paratang na ito ni BP Inday Sara. Ano sabi? Anong sagot? Ito, pakinggan na natin. Ano po ang sagot naman ni Yusek Claire sa pahayag ni BP Inday? Matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay. Hinto. Ang ganda ng pagkakahinto ni Claire, no?
ano sabi niya? Dapat ay wag magkaroon ng crab mentality. Suportahan ang Pangulo. 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Yuse Claire Castro. Parang bigla ka nadighay. Nakakain ako ng 20 pesos na bigas eh. Nandun na nga tayo. Tama naman eh, 'di ba? Na maging affordable ang bigas. Kaya lang hindi po ito yung inaasahan natin eh, na ito ko kasi sa pilitang pagpapababa to ng presyo eh. Tama. Artificial eh, ha? At saka, hindi ba po pwedeng pumasok ito sa... Kasi election campaign ngayon dyan eh. Hindi kaya papasok ito sa vote buying? Dapat siguro pag-aralan. Pwedeng itanong yan. Kasi yung 20 pesos na bigas, hindi naman yun yung halaga ng bigas. Binabayaran ng gobyerno yung kulang eh, di ba? So parang ayuda ang dating nito. Parang ayuda ito. Inihingi nyo ba yan ng exemption sa COMELEC? Pwedeng question. Tama ka, pwedeng questionin yan. Pwede. At tapos dinadala nyo pa doon sa mga mayor, di ba? Sa mga LGU. At sa mga LGU magbibigay sa kanilang tulong. Sino di ba? Kasi kung sinimulan agad dito, noon pa man, kasi dito sa ating bansa, alam niyo po, sa bansa natin, meron naman talaga mga operasyon ng subsidized ng gobyerno eh. Gaya po ng lahat ng rail system natin. MRT, LRT, yan po, ang binabayaran natin dyan, kalahati lang na dapat talaga bayaran. Diba? Kung itama niyo po yung figures namin, subsidized po tayo ng gobyerno dyan. Diba? At marami pa pong mga proyekto ng gobyerno ngayon na may binabayaran ng tao, pero hindi po yung aktual, sabihin magkano talaga dapat ibayad, kundi may share po ang ating pamahalaan. Yes. At kung dito man po sa usaping ito ng bigas, sapagkat marami po hindi nakakabili ng presyo, kung ito'y mataas, 40, 50, etc., ano bang magiging masama kung sabihin natin, ito pong bigas na ibinebenta namin sa inyo, sa murang halaga ay subsidized po ng gobyerno. Sa halip na ito po'y bilihin ninyo ng 45 pesos, 50 pesos, mabibili nyo na lamang po ito ng 20 pesos. Ibig sabihin, kada kilo, gumagastos po ang gobyerno dito ng 20 o 25. Yun naman talaga ang trabaho ng NFA, di ba? Ang NFA man po, subsidized ng gobyerno. Kasi ang NFA, hindi naman yan nilikha para kumita ang pamahalaan di ba? Kundi kaya ang NFA nilikha para tumulong, magpalugi talaga ng kanilang mga binibili ng palay sa mga magsasaka kahit noon pa mang una. Yan naman talaga ang trabaho ng NFA, di ba? So anong magiging masama kung sasabihin ni Yuse Claire Castro, itong binibenta natin ay sa tulong po ng gobyerno para may sakatuparan po ang pangako ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po talaga yan ang aktual na presyo niyan. Di ba? Pero artificial po yan. Unti-unti po siguro, tutulungan natin ang magsasaka para mapababa ang kanilang gastusin. Di ba? Siguro, dati po ay nagsasubsidize tayo ng 20 pesos per kilo. Ngayon po, 5 piso na lang. Kasi bumaba na po ng bumaba ang gastos ng mga magsasaka. Di ba? Pwede naman siguro gawin yan, di ba? Pwede naman. Ano ba masama sa ganun? May komplikasyon lang yan kung ikumpara natin sa trend dyan, ha? Okay. Kasi pagka sinasubsidize nila ang pamasahe ng mga sumasakay sa LRT, sa MRT, wala naman silang kakompetensyang mga mahihirap na nagpapatakbo ng tren. Diba? Na maapektuhan. Dito, ang maapektuhan po dito ay yung mga magsasaka na nagtatanim ng palay at nagbebenta ng palay. Yes, kapwa natin Pilipino yan. Kasi nagiging kompetensya ho ninyo sila sa presyo eh. Siyempre sa kanila palay, ibebenta nila yan ng hindi pwedeng mababa sa 20. Di ba? Kasi lulugi sila. Paano sila makakakumpit sa 20 pesos na bigas samantalang sa kanila, palay pa lang, 20 pesos na. Yan ang magiging problema. Siguro kaya hindi nila ito maagang maipatupad dahil nga komplikado ho kasi ang presyo ng bigas. Hindi yan po pwede na kagaya ng ibang produkto na pagka ibinaba mo, lahat matutuwa. Ay, totoo.
halimbawa tayo dyan, nagtitinda tayo ng taho. Oh, taho. Yan, Taho. yan. Paborito ko yan. 20 pesos. Ang isang, ano niya? Isang... Naglalako tayo, isang baso. taho. Ikot ka ng ikot, taho. Tapos may dumating doon na si Mayor. Nagbenta rin ng taho. Sabi niya, subsidize tong taho ko. 10 piso na lang. Sa halip na 20 babayaran mo, 10 na lang. Tapos nauna silang rumatsyada dun sa pinag-dalakuan mo. Di bumili na lahat, 10 lang eh. Pagdating mo doon, ikaw naman, taho, magkano yan? 20? Ba't kami bibili niya? May 10 piso. Ayun na nga. Ganon ang magiging epekto niya dun sa ilang mga magsasaka din. Ayun. Kasi kinumpetensya mo eh. Sa halip na ang gawin mo, kung ang usapan natin ay sa magtataho, sa halip na ikaw ang magbenta ng murang taho, dapat tinulungan mo si magtataho na, sige, isa-subsidize ko yung ano mo, yung ginagamit mong soybean. Ha? Ayan, oo. O kaya, nahihirapan ka magbuhat, pahihiramin kita ng tricycle, ikarga mo na lang dito. Ako na bahala sa gasolina. Ayan. Parang ganun dapat. Tinulungan mo sa kanya kabuhayan. Tinulungan mo yung magtataho na ibenta ng murang taho sa gusto mong presyo na mababa, hindi naman naghirap yung magtataho kasi may negosyo pa rin siya. Meron pa rin siyang trabaho. Totoo. Pero dito, kung ang magsasaka ay iniwan mo, pinababa mo ang presyo ng bigas, pero hindi mo naman siya isinali sa programang subsidy, may iwan yan. Hindi, ang gawin nila, magkano ilang lahat na magsasaka? Gobyerno na bumili. Dapat nga doon, gano'n. magkano ang, alam naman nila, prevailing price ngayon. Dapat gano'n. Magkano kilo ng palay ngayon? 18 ang puhunan po namin. Bili namin 20, meron kang 2 pisong tubo. Kaya gawin na natin, para maganda-ganda, 25, kung kaya ng gobyerno. Di ba? At least ang binili natin, Nason, ay yung ani na magsasaka natin. Yun. Di ba? Sige, dito hindi nila masabi saan galing yung bigas eh. Yun lang. Diba? Saan nila binili? Well, magkano pagkakabili? Well, ako doon sa punto ng subsidize. Sa subsidize natin, ang government, magsasaka na magsasakang Pilipino. Magsasaka. Kagaya ng ginagawa ng Vietnam, ng Thailand, umunlad sila dahil hindi yung bigas ang sinubsidize nila, kundi yung farmer. Yung magsasaka yun ang tinulungan nila. Yes. Yun ang sustainable. Yun ang tatagal. Ito kasi, Jen, parang band-aid lang ito. Tama. Parang gusto mo lang ipakita, tinupad ko yung pangako ko. Pero hanggang kailan yan?